may courtesya between Kamara and the Senate. Gusto rin imbitahan si Pangulong Duterte na umattend diyan sa inuungkat na naman nilang issue ng EJK na yan. Might not be tawag dito exempt from this investigation. Yet I think that we should give full respect to the former president being a public official also. All right, so we are going to inform the former president on this. Okay? Ayun. So yan ang plano. Iimbitahan daw si Pangulong Duterte, i-inform. Target ng board dito hanggang 29 pesos kada kilo para sa mga mahihirap tulad ng mga 4-piece beneficiary. Maglulunsad din ng rice subsidy. Kita ninyo, yung 29, yung dahilan ng taripa, yung pagbaba ng taripa, okay? Para bumaba in 29 pesos. Pero yung 29 pesos na yun, na makikinabang lang, mga 4-piece beneficiaries. Pero yung epekto ng pagbaba ng taripa, malaking epekto yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi lamang po yun. Ang nasasaktan po dyan ay yung mga farmers. Kasi pag binaba ang taripa, mas maraming imported na babagsak sa Pilipinas na mga rice. Kasi mababa na nga. So kawawa yung mga farmers nating kababayan. Ang daming kawawa, yung farmers, yung mga ekonomiya natin babagsak. Ibig sabihin yung hindi naman babagsak na in a sense na OA na babagsak. Ibig sabihin, mababawasan ang kita ng gobyerno dahil sa pagbaba ng taripa. Apektado ang lahat. Ika nga, yung negative na pagbaba ng taripa, mas malaki kesa sa positive. Bakit? Sino lang makikinabang sa positive? Yung mga 4-piece beneficiaries. We think na maliban sa mga police officials natin, kasi it's also former President Duterte who even included kahit yung AFP natin, may panahon din na yung AFP involved dun sa war on drugs. Kaya Mr. Chair, tingin natin ay meron din mga tanong na hindi lang yung mga agencies natin yung makasagot, pero mismo yung dating Pangulo din. Kaya in addition sa ating pagtingin din na kailan po yung maisog sa Hong Kong, hindi ko alam eh. Alam mo, sa totoo lang, tinanong namin yan. Dalawa kasi yung grupo daw doon sa Hadi. Alam mo na naman, dalawa-dalawang gasig, usong-uso yan sa ibang bansa eh. Yung mga kababayan nating OFW, minsan di magkasundo eh. So dalawa daw yung grupo na yan at dalawang maisog ang gagawin. Hindi ko talaga po alam kung anong araw yung Eko. Hindi ko po alam kung ano yung araw ng official. Okay? Alamin ko, titignan ko kung anong, hindi ko pa ho alam as of now. Pasensyaan nyo na po. Eko. Ito na, tama na Eko. Dapat yung former PNP chief, si Ronald De La Rosa ay maimbitahan. Tingin natin, Mr. Chair, timely din na si former President Rodrigo Duterte ay imbitahan din natin, no? Bilang siya din naman ay hindi incumbent official, isang civilian, and kung may mga dapat din siyang sagutin sa iba pang issue sa other committees, kahit dito din naman na siya talaga yung primary reference dun sa CMC. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Thank you. So, itong pahayag nitong, kilala naman natin kung sino ito, di ba? Itong TikToker na to, di umano, at saka itong nagtatago bilang legal front, nais imbitahan si Senator Bato na hindi niya alam na... What I can promise Congressman Manuel is that we will be informing again Senator De La Rosa on the next hearing, and if you would like to attend, sabihin na natin doon, if you would like to come, you are welcome. We are also going to inform para sa ikagagalak ni Congressman Manuel, we're going to inform the former president on this hearing. Okay? Now, pag na-inform siya,
nasa kanya na yun kung pupunta siya o hindi. But I would like to give full respect to the former president. Although he might not be exempt from this investigation. Yet I think that we should give full respect to the former president, being a public official also. All right, so we are going to inform the former president on this. Okay? O, yun. So, yan ang plano. Iimbitahan daw si Pangulong Duterte, i-inform. Although he has the, pwede naman siyang umindi, pero i-inform daw po ang ating Pangulong Duterte at maging si Senator De La Rosa diyan sa pagdinig ho ng hinukay na issue na naman nila. Wala tayong magagawa kasi ganyan talaga ang patakaran ngayon sa gobyerno, hindi katulad ng patakaran ni Pangulong Duterte noon. Etong gobyerno natin tila mahilig maghukay ng mga issue para ipitin ang nakaraang administrasyon. Wala tayong magagawa dahil sila ho ay na mahilig mamulitika. Ganyan ho talaga. Trabaho nilang suportahan ang kanilang amo na si Tamba. Somatic na yan. Pero I'm not sure if PRRD would attend. Pero kung ako sa kanya, wag na. Kasi although alam ko naman si Congressman Abante may galang ho yan. May galang ho yan sa ating Pangulong Duterte. Gagalangin naman po niyan. Kung sakasakaling mag-decide ang ating Pangulong Duterte na umattend, may galang ho si Congressman Abante. Pero yung isa, ewan ko, walang kagalang-galang doon. Honestly, yung tao na yun, hindi kagalang-galang yun. Hindi ko nga alam ba't nandyan yan di ba? So eto, sabi ni Ann Harot, di ko alam kung official to ha. Sabi ni Ann Harot, maisug Hong Kong meet and greet June 23. Where? Bayanihan Center time. Yun ang sabi niya. Hindi ako sure ha. Basta sinabi lang ni Ann Harot. Moderator naman natin yan. So pinagkakatiwalaan natin na sana nga yan ay official. Yan sa Hong Kong. Okay? So, kayo, ang tanong dito mga kababayan, kayo po ba, nais nyo po bang umattend si Pangulong Duterte o hindi? Para lang malaman natin ang saloobin ng ating mga kababayan. Kasi kung ako ang tatanungin nyo, wag na kasi. Alam mo naman yung mga katulad ni, bababuhin lang nila yung presidente dyan Hindi, ako naniniwala ako na medyo mambababoy lang yung mga... Hindi si Congressman Abante. Si Congressman Abante, may galang po yan. Pero yung, alam mo na, yung mga komunista dyan. Ito na naman yung mga tangang troll ng mga tanso. Kamusta na yung ninyo Trillanes? Ang tanga-tanga nyo naman. Ulit-ulit. Alam mo, eto hindi ko nga maintindihan dito sa mga tangang insimada vlogger na to. Kulang talaga sa aral Lagi na lang masyado silang manghang-mangha sa subpina na lumabas para ipatawag po tayo. Ang tawag po kasi diyan para hinihingin po yung ating panig naman ng korte. Ang tawag po diyan due process. Kasi baka sabihin ng iba, naku may warrant ka na ba? Ang subpina ay magkaiba sa warrant. Huwag naman tanga. Tanga-tanga naman Kung nag-vlog kayo, matuto rin kayo mag-aral. Tapos mas ano pa kayo mas concerned pa kayo kaysa sa akin. Hindi, nagtataka lang ako dito sa mga insimada vlogger na to. Mas nai-stress sila kaysa sa akin. Mas stress sila doon sa subpina kaysa sa akin. Parang tanga lang, di ba? Parang tanga lang kasi parang stress na stress sila. Banat ba? Meron ka ng subpina. Tatago ka. Ba't ka magtatago sa subpina? Bobo. Ang subpina po, sinasagot ho yan. Sa katunayan, hanggang ngayon, wala pa po sa akin.
Alam mo, nauna pa nga yung media makatanggap kesa sa akin. Kasi dami nagtatanong dyan eh, kahit mga media, hindi ko nga alam, tatanungin ng media ko, no paning ko, hindi naman lalagay. Tatanong nila, ano masasabi mo sa subpina ni Trillanes? Kayo nakabasa ako, hindi ko nabasa eh. Ba't di kayo sumagot? Totoo naman eh. Kayo pala nakabasa, ba't di nyo sagutin? Huwag nyo na akong tanongin, di ko pa nga nababasa eh. Wala pa nga tayo natatanggap eh. Bobo talaga dito itong mga enchimada vlogger talaga. Mga patay gutom eh. Pag natanggap ko na, go. Tsaka ako magko-comment. Ha? Tsaka makukulong ka na. Tanga talaga eh. Magtanong kasi kayo sa abogado. Wag puro tanga ha. Kung makukulong ba ang ewan. Pinaka na kayong mga bobo rin eh. Sino ba abogado nyo? Si Libayad? Nako. Huwag nga ako. Alam nyo, this is not my first time. So, huwag kayong tanga-tanga ha? Murang bigas at kuryente. Mararamdaman mo na yan sa mga susunod na buwan dahil sa ibinabang taripa sa imported na bigas at coal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung may taas presyo sa isang bilihin, ang sabi ni Diego Latigo, crush ka ni Mima boss. Diego Latigo naman. Siguro kahit lasing ka, hindi mo papatulan yun eh. Ako pang inano mo. Kahit siguro bangingi ka na eh. Pag nakita mo yun, baka magsuka ka lang eh. Huwag ganun. na talaga ng mga ramdam ng maraming Pilipino. Ay, nag-e-echo na naman. Sandali lang ha. Sandali lang ha. Ayan, natuloy natin. Sandali lang po sandali lang. Echo. Ba't kaya itong echo na to, no? Ano kaya? Yan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Rice is life kasi para sa mga Pinoy. Kaya naman pirming bahagi ng arawang budget na sa ngayon nananatili sa mahigit. No, grabe 55, 57 Ang layo naman sa 20 pesos niyan. Ano yan? Yung pangarap Parang ganito Pangarap ko maging bilyonaryo. Sobrang layo Diba? Sobrang layong pangarap yan. Boys pa sir, taga-tawag laktong. 51 pesos kada kilo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bilang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas, nagpa siyang National Economic and Development Authority Board kahapon sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang taripa sa imported rice at gawing 15% mula sa 35%. Anak ni Digong, salamat Ang target ng board dito hanggang 29 pesos kada kilo para sa mga mahihirap tulad ng mga 4-piece beneficiary. Maglulunsad din ng rice subsidy. Kita ninyo, yung 29, yung dahilan ng taripa, yung pagbaba ng taripa, okay? Para bumaba in 29 pesos. Pero yung 29 pesos na yun, na makikinabang lang mga 4-piece beneficiaries.
Pero yung epekto ng pagbaba ng taripa, malaking epekto yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi lamang po yun. Ang nasasaktan po dyan ay yung mga farmers. Kasi pag binaba ang taripa, mas maraming imported na babagsak sa Pilipinas na mga rice. Kasi mababa na nga. So kawawa yung mga farmers nating kababayan. Ang daming kawawa, yung farmers, yung mga ekonomiya natin babagsak. Ibig sabihin yung hindi naman babagsak na in a sense na OA na babagsak. Ibig sabihin, mababawasan ang kita ng gobyerno dahil sa pagbaba ng taripa. Apektado ang lahat. Ika nga, yung negative na pagbaba ng taripa, mas malaki kesa sa positive. Bakit? Sino lang makikinabang sa positive? Yung mga porpoise beneficiaries. Di ba ho? Kaya nga, mali sa tingin ko. Ang dapat sigurong gawin ha, kesa na ibaba yung taripa, anyway, may kita pa naman tayo eh. Di ba? Doon sa ekonomiya natin, ibigay na lang natin yung bigas na sa mga porpoise beneficiaries. Dagdagan natin yung bigay instead na mag-sacrifice yung buong ekonomiya ng Pilipinas dahil lang dito. 'Di ba? Sabi nito, yung may kulay lang nabasa ni Boss Banat, may kulay ka ba? Lucky Chan? Wala naman, 'di ba? Ba't nabasa kita? Sus Ginoo. Lucky Chan. Kulang sa aruga. Para sa kanila. We are at least aiming for, the Department of Agriculture is aiming for a reduction of to 39 pesos per kilo, at least for the poor. Sa Hulyo o sa Agosto ay inaasahang mararamdaman ng pagbaba ng presyo ng bigas. Alam mo, ilang beses niyang binalita yan. Mararamdaman sa May ang pagbaba ng bigas. Mararamdaman sa ganito ang pagbaba ng bigas. Mula nung, isipin nyo to mula nung 2022. Hindi, ito. Mula nung 2022 yan ang balita. Mararamdaman ng pagbaba ng bigas dahil sa import. Mararamdaman ng pagbaba ng bigas dahil sa ganito. Mararamdaman ng pagbaba. Naramdaman nyo? Kailan natin naramdaman na bumaba ang bigas? Meron mo ba dito nakaramdam noon mula nung 2022? Sa merkado. Kapag binabaan ang taripa sa imported na bigas, mababawasan ang koleksyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong para sa mga magsasaka. Pero hindi naman daw pababayaan ang mga programa para iangat ang produksyon ng mga magsasaka. Katunayan, nananatili ang target ng Agriculture Department na abot pa rin ng mahigit 20 million metric tons ang produksyon ng palay sa pagtatapos ng taon sa kabila ng tama ng El Nino. Bilang tugon naman sa mataas na presyo ng kuryente, binawasan din ang taripa sa coal na ginagamit sa marami sa mga power plant sa bansa. Ito'y habang patuloy ang pagsulong ng pamahalaan sa paggamit ng renewable energy sa mga susunod na taon. Tariff reduction on coal will help ensure its availability. Ano to? Banat by bro, bakit ayaw mong sabihin ang 10 million na binigay sa iyo ni Boying Rimulya? Saan mo naman nakuha yun? Pero si Boying Rimulya magbibigay ng 10 million sa akin. Binabanatan ko nga yun. Sino naman nagsabi sa iyo yan? Sintu dito. Out of, ano yan? Bago na namang akusasyon yan? Pambira. Alos araw-araw binabanata natin yan eh. Tapos, pero pwede naman, kung gusto niya, wala namang problema. Hindi, kung gusto lang naman niya magbigay, tatanggapin ko. Pambira, oo. Boss Balatong 1 million. At reasonable prices, thus supporting more stable electricity prices and supply in the country. Given our present energy constraints, this reduction will be timely as we steadily work toward implementing planned investment in transmission facilities
and renewable energy infrastructure in the coming years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. Saka sa ano rin daw sa coal magbababa rin daw ng taripa. We'll see. Well, tingnan natin. Malay nyo. Tingnan natin kung bumaba ang kuryente. Sabi nito isa, tanggapin mo na. Kung bibigyan ako ng 10 million, titigil na ako dito. Ang bit. Talaga si Boeing, sa dami-dami naman ano. Sabagay, ganyan talaga yung mga tanga. Hindi ko sinasabing tanga yung nagkomento Kasi ganyan yung mga mga teorya nung mga bangag vloggers Teorya nila yan yung binayaran si Banat Bay ni Marcos, binayaran si Banat Bay ni... meron pa nga ako narinig yung ano ba to? Nakinabang daw ako sa mga panalo sa loto. Pambihira. Kung ako nakinabang doon sa panalo ng loto, wala na ako dito. Magkano yung pinapanalo ng mga luto-luto dyan? Papa, eto, good news to. Sana matuloy. Okay? Pero gusto ko to. In fairness, sabi ko nga naman sa inyo pag dito sa Banat Bay, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. In fairness, gusto ko ito kung sakaling matuloy. Kung sakaling matuloy. Kaya kasi ngayon, parang pangarap na naman to Kabilang ba kayo sa mga kalagaw? Sa pagpanipanaw sa mga footbridge ng EDSA busway? May solusyon na ang Transportation Department na malaking tulong lalo na sa mga senior at PWD. Nakatutok si Oscar Oida. Parusa ayon sa 60 anyo sa Sirnio, ang anyong mayat-mayan niyang pagpanipanaw ng footbridge. Makarating lang ng EDSA Carousel sa bagong baryo Caloocan. Dito raw siya sumasakay ng bus patungong ospital para magpa-physical. Sabi ni Gising Pilipinas OFW, sa sweldo ko sir, magpa-super sticker ako para ma-shoutout mo ako. Hindi na kailangan. Shoutout Gising Pilipinas OFW. Kakainis. Eko-eko na naman. Tuloy. Therapy matapos ma-stroke noong 2023. Nahirapan po pero kinakaya ko po dahil gusto ko pong gumaling. Lagi naman daw siyang sinasamahan ng kanyang asawa. Yun nga lang, maging si Mrs. hirap na rin sa pag-akyat ng hagdan. Talagang hirap po kasi una po sa lahat, may sakit po ako sa puso. Bawal po sa akin yung ganitong akyat panaog pero wala po akong magagawa kasi kailangan niyo po pang asikasuhin ko siya. Kaya tila. Pero sana kung magawa yan mga kababayan, baka naman pwede. I-priority natin yung mga matatanda Sana ako nakikiusap lang sa mga kababayan. Huwag naman tayong kapala na mukha. Okay lang naman kung sakasakaling walang sumasakay, pero pag may nakita tayo, makakasabay tayong matanda, parang awa nyo na, paunahin nyo naman sila. At saka yung may mga daladalang mga bata. Buhayan daw sila ng loob nang mapansin nila ang ginagawang elevator sa nasabing EDSA Carousel. Yun. Hindi na ako masyadong mapapagod. Sa halagang ano kaya yan? Hindi, baka lang naman. Dapat nakapaskil kung magkano. Alam ko dapat nakapaskil yan kung magkano kaya yung elevation na yan. Baka yung elevation na yan hindi kaya Pero alam mo, mas maganda escalator kesa sa elevator. Kasi sa elevator, hindi tuloy-tuloy 'di ba? At least sa escalator, tuloy-tuloy, 'di ba? Yung andar ng tao. Kasi pag sa elevator, aantay pa paano kung mabagal, 'di ba? Sana. Pero kung wala naman, okay na rin po 'yan. Sana lang mga kababayan, priority natin yung mga matatanda at saka yung may mga PWD, yun sana ang priority. Sana matapos na kagad para sa mga katulad ko, magagamit na namin. Kinumpirma ng DOTR na may mga ginagawa nga silang mga elevator sa 5 istasyon ng EDSA Busway. Sana by June,
hopefully bago dumating ang July, maging functional na to para makatulong tayo dun sa ating mga pasero. No, dahil dyan, papalakpakan kita. Dahil magandang plano ninyo, papalakpakan ka namin. Pero sana matapos. Kasi kung hindi matatapos at puro kwento na naman to, naku po, yari tayo dyan. Sana lang matapos po, sir. Pagka naayos na po yan, maginawa na. Yun. Hindi na mahirapan kasi meron ng elevator. Tama yun, madam. Akit ng hagdan, pindot-pindot ka na lang, baba akyat. Isa pang good news dahil posible raw sa katapusan ng 2025 maging operational na ang MRT-7 na mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Yun, palakpakan. Salamat sa ating Pangulong Duterte na nagsimula niyan. Salamat din kay Pangulong Marcos na itinuloy yan at hindi nyo pinulitika katulad ng ginawa nyo sa Davao. Hindi, pinapaliwanag naman natin. Pero tayo nagpapasalamat kasi yung sa Mindanao Railway Project, alam ko na politika yon. Pero ito, at least pinagpatuloy niya. Kaya palakpakan natin. Hindi naman natin sinasabi siya ang namulitika dun sa Davao. Okay, hindi natin sinasabi yun ha. Pero gayon pa man, kasi alam nyo, lahat ng proyekto sa Davao tumigil. No. Siguro kasi gusto nilang pahirapan ng mga taga Davao kasi magtiis kayo, kasalanan ni Duterte yan. So ito, at least ito tinuloy, kaya palakpakan natin. Asan na yung blue folder at saka yung Polbaron video? Actually, tanong ko din yan dun sa Maisog, dun sa pinunta namin sa Davao. Ang sabi ko sana, bibiruin ko sana sila kaya lang nahihiya naman ako, baka sabihin nila banat-bay naman pati kami binabanatan mo. Hindi, bibiruin ko sana sila Alam mo, etong Maisog, ang end game nito pag lumabas yung video, pag lumabas yung Polbaron video, alam kong hindi totoo by the way, nananawagan tayo dun sa mga vlogger na nagsalsal niyan lintik na Polbaron video na yan. Asa na? O yung mga salsalerong vlogger dyan na merong video daw. Asa na? Nagtatanong lang naman po tayo. Tanong lang naman po kung asa na po yung lintik na video na yan. Kasi ginatasan nyo yung lintik na video na yan ilabas nyo na. June 5 na, sabi nga. Akala ko ba lalabas nyo yan sa June, sakto. Asa na? Sa July na daw uli. Pagkatas ng July, sa August na uli. Magantay kayo. Oy Boss Dada, asan na? Asan na yung video, di ba? Ikaw ba, sinalsal mo ba yung video na yan? Pagtapos ko daw, ilalabas ni Boss Dada yung video. Until now, sinasalsal pa rin yung video na yan? Sinong vlogger ang sumasalsal dyan sa video na yan? Sasalsalin ko yung mga pagmumukha niya mga yan. Asan na yung blue folder? Mga putang ina nyo, asan na yung blue folder? Pakisagot ako. June next year ba? Sorry naman. Sorry naman. Hindi pala June this year. Next year pala. Sorry naman kapag mura pa ako Sorry. Sa mga vlogger na nagsasalsal niyan, sama-sama na kayo Magtayo kayo ng grupo, yung Dramateros. Mga vlogger na mahilig sa drama. Dramateros. Sama-sama kayo doon, magdrama kayo sa mga buhay ninyo, mga animal kayo. Kaya maraming nagagalit sa iyo, Banet Bay, dahil sa mga ganyan mong lingwahe. Napaka mo Pero baka ang unang 12 istasyon muna raw ang mapagana.
ina-expect po natin na yung dalawang susunod na na mga estasyon, which is Station 13 and 14, ay magiging operational 1 year after, no? Umapila kasi kamakailan ang LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na mailipat ang unay na itakdang istasyon sa kanilang lugar. This June, magkakaroon ng joint inspection with the LGU para dun sa proposed alignments nila para mapag-aralan kung ano yung magiging mas beneficial sa constituents ng San Jose. Alam mo, sinabi ni Pangulong Duterte, isa talaga sinabi niya, dapat yung mga public official, mga galing sa hirap. Oo, para talaga alam nila kung paano solusyonan yung problema ng mga may hirap. Especially talaga yung mga concern na, kasi alam mo, marami sa ating public official, yung galing sa Ateneo, Lasal, yung kahit kailan di naman nag-commute. Hindi, sandali una, linawin ko, hindi ko sinasabing si ate yun marami sa atin kababayan na public official nasa DOTR pero never naranasang mag-commute. Kung magko-commute man, dala-dala nila lahat ng cameraman. Nasa local government, kahit kailan hindi naman naging involved sa barangay. Anak lang ng mga mayor kaya naging official. Hindi, totoo. Kaya walang nangyayari sa bayan natin. Kasi alam nyo ba, do you know the concept of government? The concept of government, eto balikan yung kasaysayan ng Pilipinas. Ang gobyerno nagsimula through bara-barangay. 'Di ba? Alam mo yung barangay siya gigilid, alam mo yung mga bara-barangay na ganyan. Kasi kinukuha nila yung mga representante nila doon mismo sa community. Ang problema, lumaki yan. To the point na ngayon ang mga namumuno sa atin walang kinalaman sa kahirapan. Yun ang totoo. Walang kinalaman sa ground. Kaya pag nagdidesisyon ay bala-bara na lang. So maghanap tayo ng ganyan.